So ito na guys, bumili na ako ng pagkain nila. Actually, hindi ko rin talaga alam ano to. Ito naman yung nagkakalaga ng 3,000. So masarap siyang panghimagas talaga. Dessert. Wala ko ibang masabi. Sobrang crispy kasi sa labas. Sobrang sarap ng loob. Parang kasi yung nilagay. Hi there, it's Tersis Canyon. Welcome back to my channel. So for today's video be, kagigising ko lang, tanghali na ako bumangon. Pero today be, as promised, susubukan natin tumikim ng kanilang street foods. Ayan, kung bago kayo sa aking channel, make sure you subscribe to my channel. And syempre be, i-follow niyo rin ako sa lahat ng aking social media accounts at Francis Candy. Andito tayo kasalukuyan ngayon be sa Bogota, ang capital ng Colombia. At andito tayo ngayon be sa may district ng La Candelaria. So okay be, tara, samahan niyo ako. Tikman na natin ang kanilang mga masarap na street food. And after that, susubukan natin puntahan yung Montesera. Something na ganun. Hindi ko rin alam. Google ko lang paano pumunta din doon. So, sit back, enjoy this video. Magdala ka ng pagkain mo kasi baka magutom ka din. So kung ready ka na, ready na ako. Tara, let's go. Ay, bongga. Ay, look. Kain tayo sa dahon ng keme. Let's have our lunch. Meron tayong pork. Merong rice. Let's just eat. May itlog. Thank you, Lord. Okay. Nice. Parang version siguro ito ng corned beef nila. Pero kaya corned beef nila to. Wala silang hot sauce. Parang wala. Buka ko binagarap ng sausawan, suka, toyo, hot sauce. Wala eh. Meron sila itong ginisang talong. Talok ba to? Hindi ko alam. Parang ginisang bell pepper ata siya, be. Ang kapit ng ano nila, sausage nila, lit ng hotdog, be, oh. Mayroong mga patatas. Merong malit na arepa. Merong itlog. Meron sa itong local na juice, be, oh. Pineapple juice. Arepa. Arepa. One. Arepa. ¿Cuánto cuesta? 4.500. 4. 4,000. Faltan 500. Okay. Oh my god, hindi ko alam kung na-vlog ko ha, pero ito pala yung arepas, be. Or arepa. Parang feeling ko similar siya yung nakain ko nung nakaraang video. Ayun siya, meron siyang itlog, tapos meron siyang laman. At ang sarap niya talaga, guys. Promise. Ang crispy, pakinggan nyo ah. Sobrang sarap. So, pwede na tong breakfast to, be. Pwede na to. Gracias.
So guys, meron tayong street food na nabili. Pikada, ano pangalan nito? Hindi ko alam. Mamaya babalikan ko, babasahin ko. Nakapagpanggap naman ako guys sa Taos Paris. Sabi ko, kwento cuesta? Tapos sabi siya ng presyo, 7, 5 Gs, 15. Sabi ko, okay, sa 7,000. Si mi amor, sabi niya, okay. So, pag nakita ko sa kanya, parang siyang laman loob, parang sa mga ano. Dito talaga, ngayon pag inamoy mo siya, maamoy mo talaga yung pagiging baboy niya. Alam mo yung baboy na medyo manghot-anghot? Ganun siya. Dinedescribe ko, hindi ko nilalait So, tingnan natin. Kain tayo. Wow! So, masarap siya. Wala pa akong na-imagine na kalasa niya. Maliban sa medyo papaitan. Although hindi siya mapait. Ito guys, tingnan mo. Meron siyang isaw ng baboy. Nahuhulog lahat. Ito guys, isaw ng baboy. Nakasama yung cilantro niya. Puti. Para nalaglag na lahat. Ang naiwan na ng puro patatas. Ang sarap ng balat, ang crispy. Ito naman litid. Di ba? Gusto mo yun? Ang sarap ng sana puro balat na lang to. In fairness, masarap din yung litid niya. Pero favorite ko yung balat. May liver din. In fairness guys, masarap itong pagkain na ito Sulit siya for 7,000 kop. Para ayaw kainin patatas, no? Ito, bumili ako ng chicharon nila. In fairness, no, nakaka-survive naman talaga ako sa pagbili-bili dito at pakikipag-usap sa kanila. Sa kwento ko, sabi niya, merong 7, merong 10. Ganun din, doon sa kanina, doon sa Punto de la Picada. El Punto de la Picada. So, ito naman guys, chicharon. Hindi ko siya naintindihan. Akala ko kanina, kunin niya lang yung sausage. So, sabi ko yung may malaki na lang na na laman kasi malulugi ako. So, nakakabusog din to. Grabe. Ayan, nakikita niyo ba yan? Wow. Sobrang oily. Wow. Wala nga lang silang sauce. Ang gamit lang nila ay asin. So, naghahanap ako ng balat. Ito, Francis, balat. Pero yung chicharon nila, hindi sing crispy, no? Dahil bagong prito lang. Parang prito pa lang siya ng chicharon. Pero masarap. Naghahanap ko ng maalat. Ito yung hinahanap kong alat. Mas meron silang ganito, hindi ko alam ano to. Hindi siya tinapay pero parang tinapay. Parang gano'n. Ito nga lang yung chicharon na parang ngumunguya ng goma. Hindi siya naman putol, hindi siya nagka-crack, walang lutong. So para sa chicharon, nakilala ko, nagbago ka na. Yung chicharon ng Colombia. Hindi yung chicharon na kilala ko. Asan ano to? Wala be. Feeling ko mag-workout lang yung pangakakanguyan nito. Pero pagbigyan natin, malay mo sa ibang hiwa ng chicharon. Ayun Pero masarap yung alat niya. Pag nukha mo yung taba niya, ang sarap. Yun lang, hindi mo talaga madudurog yung yung balat, wala talaga. Paunahan na lang, sino susuko, yung panga mo o yung baboy.
Pero in fairness, masarap nag-enjoy ako dito. Dahil dyan, ibabaong ko to. At ayun, dahil po tuloy itong vlog natin, nauuhaw na ako. Tikman naman natin yung sa mga paborito nilang juice dito na nakakita ko sa mga karinderya. At dito ba sa street na ito? Tara. Hola, senyora. Kwento ka esta? Sí. Gracias. Hindi ko alam kung napansin niyo yung style ko, no? Bibili ako doon, pupunta ako sa isang tabi, dito ako kakain. Ang hirap naman kasi doon, be. So, medyo maingay, magulo. So, tikman natin tong parang papaya watermelon na pagkain nila. Para napaka-healthy kasi niya. Tsaka, nakita ko na ito sa karindere na kinainan ko. Nung unang beses ako kumain dito sa labas, sa palengke. Sabi ko, ano yun? Hindi ko naman naaalam. Actually, hindi ko rin alam. Narinig niyo ba sinabi ko kanina? Sabi ko lang, senyora, uno. Tapos, kwento cuesta. Sabi niya, 3,000. Okay, si. Tapos meron siya sinabi, ang nagets ko na yun, sabi niya parang gusto mo ng kutsara. Okay, common sense lang, be. So, minsan, pag hindi na, hindi lang Spanish at English ang language. Meron din sign language at common sense, okay? Ang sarap. Oh my God. Papaya, ang sarap. Na may saging. Oh my God, superfood. Wow. Nung una ka naman manasok ko talaga, akala ko palamig lang siya, hindi sa palamig lang. Ang sarap. Una, masarap ang prutas ng Colombia. Pangalawa, nakikita nyo, sa kanila ang fit, allegedly. Basta yung mga nakikita ko ewan ko tinitignan nyo. Ako naman tinitignan ko mga fit. So sabi ko, hala, kung fit sila, baka dahil sa kinakain nila, patulad nung kasama ko dun sa tinutuloyan ko, nakita ko ang kinain niya lang kagabi, 2 itlog at saka tinapay. Sabi ko, kaya pala sila fit, yung mga choice of food nila, hindi naman super din. So parang sabi ko, palaban. Although meron din naman dito mga naglalakihan. Kasi nga, pagkain-wise, di ba, ang bongga nila may rice na, may saging pa, ang dami. Sana hindi magluko yung tiyan ko dito. Hindi natin nakita paano ito ginagawa, no? Sana hindi na ito na mekos-mekos. Kasi kung ito na mekos-mekos, nako be. Sana sa India lang yung walang gano'n sa Colombia, di ba? Hindi ko nakita never ko nakita paano nila ginawa to, kahit sa internet. So ngayon guys, nag-ikot tayo dito para mas makita pa natin yung lugar. Kasi parang, actually sabi na 2 days is enough na para maikot to. Which is somehow true. Pero kung mag-enjoy ka kasi, parang, ang sarap magtagal pa. Ang ganda ng lugar. Enjoy talaga na ako. Parang I feel at home na. Hindi na ako takot. Wala na. Now, nag-aanap ako ng mga kainan ng actually kape lang. Para matry ko lang yung kape nila dito. Dito legal yan be for medicinal purposes. At ngayon naman guys, itikim tayo na kanyang local delicacy habang tumikintabang aking noo. Yes. Look, this is like carrot something. Nakikita ko sa kalsada talaga nila. So ngayon pala ako makakatikim nito. Malutong pala sa sobra. Hindi siya sobrang tamis, masarap siya. Parang gelatin-like yung loob niya. Kasi gooey yung loob. Crispy on the inside and gooey on the inside. Crispy on the outside and gooey on the inside. Be, ang ganda nga dito, be, nung kanilang plaza. Grabe, parang yung kailangan maging maayos sa pamilya nila. Kundi magigiba yung Mexican pala. Colombia pala. Napaka-disorganized din ng tour namin. Sabi nung tour guide sa akin, 2:15, 2:30 na wala pa siya.
Dalawa lang kami nung isang lalaki na naghihintay dito kanina pa. Yung ibang tao pa daan-daan lang. Ang gulo! Anyway, cheers muna tayo dito guys dahil dyan. Tumambay muna ako sa isang bar para malapit lang at makikita ko lang sila pag dumating sila. So binigyan nila tayo dito guys ng parang suman ata nila. Tingnan natin. Ay! Ito siya. Charan! No like? No? No balls. So hindi siya nagustuhan ni Pangyaw. Try natin kainin. Ano ba ito? Cheese. Basta guys, gusto mo paglaro sa akin. Tingnan nyo. O, teka be, bago ko pala sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-follow ko sa aking social media accounts para updated ka. Okay, subscribe na. Let's go back to the video. So ayun guys, titingin din tayo ng empanada nila. Cheese. Cheese or potato meat? Potato meat. So, yung flavor ng empanada nila either cheese or potato meat. So, syempre doon tayo sa may meat. Empanada. Cute. So, ito na guys yung kanilang empanada. Empanada with potato and meat. So, yan guys, meron siyang nilagay na sauce. Tikman natin. Sarap na empanada nila guys. Hindi siya tulad nung sa atin. Pero masyadong malasa yung patatas na nilagay nilang palaman. Kita mo, ayun, meron siyang hibla ng karne. So, ito na to guys. Let's go. Umorder na tayo. Bahala na si Batman. Is it okay if I share? Thank you. Hola. Hola. ¿Quieres sopita de arroz o de pescado? Pesca. Y bandeja especial con sobrebarriga, carne asada, pechuga a la plancha, chuleta de cerdo. Chul de mojarra. plancha. ¿Pechuga a la plancha? Ajá. ¿Quieres frío o calabacín? Frigo. Ok. ¿Te gusta la ensalada así? Si. Sí. Okay, alam mo ano yung order natin. Mystery. So, it's a mystery food guys. Hindi ko alam ano yung kainin ko. Tingnan na lang natin ano yung kalalabasan nun. ¿Jugo o gaseosa? Agua? Ano ba ito? ¿Con gas o sin gas? Isang... Sí, Ah, con yeah, gas. yeah. Si. Gracias. Diyos ko, tubig lang binahirapan ako kumuha. Ah, okay. Sparkling water pala. Hindi ko alam guys ano talaga yung in-order ko. Pero ito meron sila ditong potato soup. Alam ko lang na potato soup siya. Sabi ko sa inyo, it's gonna be an experience eh. So ayan. Init-init na nag-soup pa, di ba? Oh, in fairness masarap siya. So, potato soup siya na merong isda. Sarap. Marasama yung cilantro. Actually, lasang ano talaga siya. Nilagang isda. Ganun yung lasa niya. Pwede pala sa nilagang isda, meron patatas. Ang dami ng buto.
Ang daming hibla ng kung anik, guys. Sana hibla lang talaga yun, no? Ito lagi si pagkain natin. Thank you, gracias. Ito lagi si pagkain natin, wow. Hindi ko naubusin yung soup nila, guys, kasi masyadong mabigat sa tiyan yung soup. Pero masarap sa masarap. Para siyang nilagang isda ng mama ko. So, meron tayo ditong saging na saba, yung plantain. Meron tayong chicken atato. Tapos meron tayong kanin. Meron patatas, tsaka beans, tas gulay. So, everything's here. Teka lang, may sasawan sila. Oh my God, it's my first authentic Colombian food. Sausawan. Sausawan din. Okay. So, tara guys. Bon appetit. Thank you, Lord. Chicken. So, yung chicken nila, lasang-lasa mo talaga yung pagkakaihaw sa kanya. Siyempre, ang ating paborito, kanin. Mahilig sa kanin dito. Pero yung kanin nila dito may timpla. Sarap. Yung texture ng kanin nila dito is malabsa. Sobrang alat pala nun. Sobrang alat guys ng sasawan nila. Akala ko maasim. Asin. Tingnan na natin ito kanilang mga beans dito. Ayan. Eh. May commercial lang guys, parang pelikula to, may dumadaan. Parang sinehan. So ayan. Fairness. Ito sila, meron silang patatas. Ang patatas talaga nila dito hindi na daw binabalatan. Ito lang oh, pinakuluan lang ata to o ni-steam. Sweet potato. Ang bigat net sa tiyan. Hindi ko nga alam magkano to eh. Malalaman natin mamaya. Mura lang naman daw. Siyempre hindi ko alam guys kung magiging totoong presyo to or hindi. May kang chicken. Ito ba yung parang nilang gulay-gulay? Ensalada, parang ganon. Masarap. Para pang burger. Sarap. Basta sabi nila kasi sa akin, pag pumunta ka lang dito, tanong mo lang ano yung menu del dia. Menu of the day, basta gano'n. Excuse me guys. Excuse me. So itatanong mo na ano yung menu of the day nila, tapos ibibigyan ka na nila ng option kung anong gusto mong karne. Hindi ko naman alam na yung ang plancha pala. Basta yung plancha. Plancha siguro inihaw, kaya pag nagpa-plancha ka, nasusunog na iihaw. Huwag yun ako guys, bugbugin ng mga comment sa gumamit ka ng Google Translate. May Google Translate ako din. Pero in moment na gano'n, bigla kang tatanungin. Be, nagmamadali ang kalendira na ito. Hindi mo pwede sabihin, teka lang girl ha, mag-google lang ako. Iiwan ka nila, di ba?
Kailangan mabilis. Maalat talaga yung mga sausawan nila. Ayan o. Sobrang alat. Pero busog na agad ako guys. Hindi ko alam dahil kakadaldal ko ata to. Mami, sigan, que arriba tengo mesita. Sigan, que arriba mesa. Napansin nila guys, na pawis ako. ¿Para una sopa? Arroz o pescado. Yan guys, so tapos na tayo ngayon kumain guys. Magbabayad na tayo. Malalaman natin magkano itong babayaran natin sa baba. I will please downstairs? Okay. Okay. So yung pagkain lang natin is 23,500. Ayan. So para sa una nating street food, meron tayo dito parang banana chips. Nagkakalaga siya ng 5,000 Colombian peso. Hindi ko alam ano yung nilagay niya, umuo lang ako kung asukal ba yun or asin. So tara tignan natin. So yung banana chips nila dito, Bem, very chips lang talaga. Wala siyang flavor, hindi siya matamis tulad sa atin na matamis. Hindi rin siya maalat or what. As in, parang asin yung nilagay. Marinig nyo naman, sobrang crispy be. Ang masarap dito kasi sobrang natural lang niya. Walang halong any flavorings, walang halong chemicals, very natural. Ito yung nakaraan na nakita ko nung nagpunta ako dito, na na-curious ako sa itsura niya. Ano ba yun? Mangga ba yan? Or guava? Or ano? Pero tara, tikman natin. ¿Cuánto cuesta? 5.000 amor. Salecita y limón. This one. ¿De este? ¿Qué hace patito? Llevo 50.000 pesos. ¿Tú has atravesado un ratito? ¿Sí? Allá. Claro, mami. Sal y limón. Chao, mujer, que venda. No, mamita, que le vaya bien. Gracias. 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 So ito na guys, bumili na ako ng pagkain nila. Actually hindi ko rin talaga alam ano to, pero basta prutas siya dito. So akala ko para pala siyang juice. Teka lang, picturean ko. So nilagyan niya ng lemon at saka ng, hindi ko alam ano, salt ba yun or sugar. Asin nga. So ito siya guys. Para sa may food color, no? Pero pala siyang food color eh. Tara. Ang sarap. Para siyang mangga pero masarap. O mangga talaga siya. Ang sarap pa. Fit match yung buhok ni ate. Kung may mangga ka na, may mango juice ka pa. Sarap. So nagkakahalaga rin to ng 5,000 Colombian peso. Sabi ko nga sa inyo, be, dito sa Colombia, sobrang sikat nila pagdating sa prutas kasi mataas yung elevation ng Bogota. So, bongga yung mga prutas na tumutubo.
Mangga nga to, be. Sa asim eh. Maasim na matamis. Ganun yung mangga nila. At least iba to be sa style na kinalakihan natin na mayroong bagoong. Ito may asin. Same element, medyo maalat. Pero sarap. Ito, matching lemon. Medyo makalat lang siyang kainin. Wow! Para siyang mango ramen. Char. In fairness naman, nakaka-survive naman tayo dito sa pagkain-kain natin ngayon. Pero ngayon parang gusto ko naman ng something na maalat. So ito ba, tikman naman natin tong kanilang parang minatamis na coconut. Bao talaga to eh, na may matamis eh. Hindi natin kung sugar lang ba siya or may ibang pampalasa. Ang sarap. Ang lambot niya lang guys, hindi siya super tigas. So yung may crunch, may sweet. Parang siya yung minatamis din natin. Paborito ko ito pag galing sa probinsya namin. Ang sarap. Ito naman yung nagkakalaga ng 3,000 Colombian peso. So, masarap siyang panghimagas talaga. Dessert. Sakto lang yung size niya. Hindi ka mauumay kasi matamis siya. Sakto lang. Kung mapapansin niyo ba, no? Ibang-iba yung street food nila dito sa street food natin. Mga street food nila dito, prutas, mga sort of healthy pa din. Hindi mga prito-prito masyado. Mga prito lang mga churros, banana chips, potato chips. So ito naman, be, subukan naman natin itong kanilang mga empanada dito at yung kanilang sikat na arepa. Nabasa ko lang siya pero hindi ko pa alam kung ano siya or natikman. So ngayon ko pa lang siya matatry. Sana subukan natin. Actually ngayon ko lang na-realize wala pala silang available na arepa. So empanada lang pero subukan pa rin natin. Sarap yan. ¿Cómo le llamas? Buñuelo. Buñuelo. Buñuela. In fairness, nakasurvive naman ako sa pagbili. So, tikman natin isa-isa. Yung sabi oh, tinapay lang siyang fried. Parang siyang munchkin. Masarap yung tsura niya. Kasi masarap pala talaga siya. Harina with cheese. So, cheese pala yung laman niya, kaya parang sarap. Delicioso. Pero naman guys, subukan natin yung una nilang yung palalang in-order ko. Hindi ko alam anong laman nito. Meron silang pollo, papa with con pollo, papa with carne din. Ito, this one is with carne. Lagyan natin ang konting kapangang. Pero ito subukan nilang usapin, pero hindi ko na naiintindihan. Mas masarap with the hot sauce. Ito naman guys, yung isa pa nilang empanada na with chicken naman. Ano, tingnan natin guys. Lagyan ko din ng sauce ha. Ito ketchup naman. Ketchup ba to? Ang sarap ng chicken. Wala ako ibang masabi. Sobrang crispy kasi sa labas. Sobrang sarap ng loob. Alam mo yung sobrang sarap niya na hindi ko na malayan na meron siyang patatas. Ganun ba kasarap? Nag-mix yung lasa ng meat, ng chicken, ng karne doon sa patatas. Sobrang crispy pa nung pinaka-tinapay niya, yung harina niya. Ang sarap. So guys, last but not the least, meron tayo ditong roaster, pollo roaster. So chicken naman na ito. Rentayin nga din. So, on simi lahat pala.
Sugat for 11,000 so meron siyang itlog, meron siyang chicken. Sarap. Ang sarap na ito, Ber. Kumbaga, complete meal na siya. Masarap pala yung ating pagkain, guys. Ang bongga pala yan. So, meron tayo dito chicken, meron tayong ensalada, meron tayong beans, meron tayong rice, meron tayong egg, meron tayong bread. Ano ba ito? Arepang maliit. Bread lang naman siya. Meron tayo na tayo. Sabi ko sa isip ko, kain na ako ng breakfast na yun na malaki. Ng big breakfast. Kasi hindi ko alam kung meron magandang kainan sa pupuntahan kong stay ako. Although maganda yung stay ako, nirecommend siya na ibang travelers na meet ko. Sabi niya, doon ka mag-stay, doon ka mag-stay. Masaya. Sa atin, masaya. Yung kayo dito ko ng Misaya. Masaya pala. So ayan guys, nandito na yung ating soup at saka yung ating lemonade. So, tara tikman na natin itong ating chicken soup. Actually, ang available sa kanila is fish and chicken. Pero ngayon, sabi ko, try ko naman yung chicken then na-try ko na yung fish. In fairness, masarap. Lasang sopas. Sopas na rin. Yung itsura niya mukha siyang chicken na may gata. Parang chicken curry. Ayan, makikita nyo guys na meron siyang patatas. Tapos yung manok na pinakuluan. Kaya naman, tingnan mo, oh, ayan, nahimay na talaga siya ng sobra. Pati yung buto, kitang-kita niyo talaga, oh, bongga, di ba? Ang fear ko sa ganito, baka mabusog kasi ako, baka dumating yung main meal. Pero yung sila talaga nila dito, pag meron kang in-order na soup muna talaga ibibigay nila sa'yo. Pati yung mga buto actually, malalambot na. Kaso nahihiya ako sa mga aso nila dito. Baka papakain pa nila sa mga alaga nila dito. Kasi dito sa Colombia, kahit anong oras, yung music talaga nila, upbeat talaga lagi. Sasayaw talaga. Kahit paggabi na, patulog na, parang wala kayong mga slow lang, sabi ko. Meron sila mga slow na kanta. Isa paborito ko is yung Nunca es Suficiente. Parang ganon. I-search nyo na lang, parang ganon yung title. Kalasa siya ng sopas natin. Kulang na lang yung macaroni elbows, at saka yung hotdog, at saka yung pepside. I mean cabbage. So makikita mo, hindi pinipid sa sahog, oh. Wow, I'm so pleased. Ang saya, ang laki ng chicken. It's worth the wait. Medyo matagal siya pero I'm happy. I'm not complaining. So wala silang ketchup na binigay sa akin. Mayo lang. So pwede na yan. Oh my God, I'm so happy. Ang laki ng chicken. Kinuha niya yung kutsara ko. Okay lang yan. Theodore naman. So tara, kain tayo, be. Masarap yung chicken. Masarap yung beans. It looks so good. Grabe, ang tagal nila prepare to, mga 15 minutes. Actually, kagabi pa ako nag-crave kasi ng manok. Pero hindi ako kumain ng manok, nag-noodles lang ako. So sa hostel na inaisiyan ko, mayroon silang space for co-working space. So co-working space may pantry. Dun sa microwave, dun ako nagluto ng noodles. So nakatawid ako, be. Kasi late na, ayoko kumain naman ng mga burger. So parang, ito, noodles na lang. May noodles pa ako na nabili na bit-bit ko from Cartagena pa actually.
gusto nyo yung beans naging gravy. Ito yung pinaka-version nila dito ng chick silog. So ito na guys, yan. Tikman natin. Ang bango, grabe. We have a cover freezer where we grow produce. Is this one? Next is straight tomato. So ngayon guys, titikman tayo ng kanilang mga street food. 10 street foods yung titikman natin sa video na ito. Kaya naman sana samahan niyo ako at sana kayanin ko tong makain lahat. Kung ready na kayo dyan, mag-ready na kayo pagkain para hindi kayo magutom. Okay? So ito guys yung tawag nila ditong La Bomba. So may mixture siya ng iba't ibang uri ng seafood. May shrimp, merong octopus, and meron siyang, ayan, basta, tingnan natin. Isa to sa mga paborito nila dito na street food. Tara. Parang siyang kinilaw na hipon. So ito para siyang shrimp cocktail din actually. Similar, they use captions, mayonnaise sauce, garlic, onions. Tabasco. Ito naman guys yung local na soft drinks sila dito. Hindi to gasolina guys. Local soft drinks sila. Here it's really expensive. Really, really expensive. Tastes like Because right here caramel. in Cartagena, you In will find fairness. people Iba yung lasa. 1 million right. But you will find people on the south of Cartagena that they must survive just with 200. So it's So ito na guys, tikman natin yung kanilang spicy, just let me know. plantain with If you need cheese. you need a spicy word. Cheese or So ito guys, tikman na natin yung ating plantain with cheese and spicy sauce. You're eating like a local. So we like some spicy right here. So Parang wala masyang special na lasa. Nalasa ko lang yung cheese niya. how was the spicy sauce? Was good. Do you have maybe any sauce similar in your country? Nalasa ko lang yung cheese. At saka yung Maybe. anghang. Pero wala masyang strong flavor. Got it. So what is the main flavor of the plantain with the sauce? What is it? The main flavor, like what's the main taste that I expect? The plantain. Mm. So it's garlic. It's garlic. Okay, Francis, voice over to. And what do you call it? The plantain with cheese? What do you call that food? When we want to order, Ah, I need a couple. I need a couple. Yeah, in Spanish it's matrimonio. They immediately catch the idea. That you Matrimonio? need plantain with cheese. Okay. But if you need just plantain, hey, I need a plantain. Or patacon or toston. What again in Spanish? Patacon. Patacon. Or toston. Toston. So ito naman guys, yung tawag nila na in English parang happiness, made of popcorn, honey, coconut, gonna be sweet. Actually, itong area na to, tindahan to ng mga candies eh. So, tara, tikman natin. Yeah. Sobrang kunat guys. That's good. Andre. Okay guys, Meron siyang kalasang Please. pagkain sa atin eh. try before happiness, no? Kalasa niya yung First mani time, right? na bilog, We have panot fries siya. right here.
Ito guys, try naman natin yung kokobas Passion nila. fruit? So coconut siya na matamis. What about you? Hindi ko alam anong flavor niya. What about you? So parang pakiramdam ko pareho lang din ang pagkain natin. Passion fruit. Oh, you will never regret about it. I promise you. What about you, sir? Ang pareho lang paborito yung Guava? hindi ko alam ang tawag sa atin ng ganito, pero meron tayong ganito sa Pilipinas. I can tell. Meron kami ganito sa probinsya namin eh. And this one is called pandelito. So guys, meron tayo ditong titikman ulit panibagong dessert nila. Ang tigas siya. Lasang puto seko. Puto seko talaga siya. Okay, guys, so I would like to show you something. So, right here we have different special sauce. Cheese. So, ito na yung ating next naman na titikman. Ito naman yung kanilang arepa with cheese. Ang gamit nila is queso con... Nakalimutan ko na naman. So, titikman natin to guys. Actually, ang bango niya guys. So, nakakatakam yung amoy niya pa lang. Queso con cuevas? Garlic. This one right here. Okay, This one ito. is garlic. Gracias. So, ito na guys. Yan. Tikman natin. Ang bango, grabe. So, ito guys, tara. Sunset, ang init. Mainit itong pagkain ko, be. Pero sobrang bango. Melted cheese yung amoy na niya, be. Tara, tikman na natin. Garlic. Actually, ang nalilasa niya, parang siyang pizza na yung lasa niya. Sarap. Pero sobrang nakakabusog to, be, kasi ang bigat sa tiyan ng cheese. At saka ang dami na namin kinain for today's video. Oh, you probably asked some ketchup. Some ketchup on it? With ketchup, it's pizza now. Akala ko guys, yung in-expect kong lasa niyan is matamis. Ang layo, be. Para siyang pizza. Kulang na lang is tomato sauce. Kulang na lang ng pepper. Kulang na lang ng mga toppings sa pizza. Pizza na talaga siya. So right here, in this bread, because this is bread, one of the best in South America. So ito guys, tikman na natin yung kanilang pandibono You dito. will have the chance to try the fruit. Sobrang init niya. Okay, how was the pane bono? It's good. How was the pane bono? It was good. And how was the juice? Delicious, right? So, if you want to prepare it at home, So itong basic pandibono salt, be or sugar, sa mga iba tawag pandiyuka ata kasi yuka yung laman niya or kamoting kahoy. Ayan oh. feel the cheese when you are Second eating best na it. tinapay sa buong mundo. So Right? It's phenomenal. That's why it's the second bongga. Though, most iba yung pandibono dito versus ang pandibono bread around sa, the world. sa ibang city nila. Something similar in your country? Wow. Ayan guys, yung kamoting kahoy niya sa loob. And this Sarap. place was Actually, French fries sa mga kaibigan ko pumunta from dito, sabi ko sila, itry nyo ito. years. Itry nyo ito. Ito naman guys, Juan Valdez. kaya naman ako kanyang inamin. Starbucks Hindi ko alam ano to. in Colombia. What is the mix of this? So this one is not a mix. Oh, what's the juice? In our export number 7, Mm-hmm. I'm going to show you the fruits, and you will have the chance to try the fruits, What, which is called lulo. 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 Yeah. Lulo. Yeah, in English it's like pop, double O, right? Sa mga kinain ko today, pinakagusto ko pa rin yung kinilaw. Pandibono, paborito ko na talaga siya even before coming here. Tikman ko na kasi siya, so masarap talaga siya. At in case padpad kayo dito, be, huwag na rin kayo mag-Starbucks dito, i-try nyo ito na kanilang Juan Valdez. Paalala ko, be, ha? Cartagena to, Colombia. Hindi to Calicrosologo vegan. So guys, ito
ito tingnan natin ano yung laman ng kanilang soup dito. Ayan, meron siyang chicken, parang paa ng manok ata to. Merong patatas, may mga carrots, ay may buto ng manok. Ay. Nagulat ako sa buto, parang inagawan ko pa ata ng pagkain ng pusa. Tara, ayun tayo. Yung soup dito, be, tawag nila na sopa, kaldo, at saka nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Paki-comment down kung alam niyo. Pero kain tayo. Kadalasan kasi kinakain nila yung sopas pag may sakit sila or may hangover. Sa init ng panahon ngayon, be, tamang-tama talaga, guys. You know what is that? Any idea about it? Oh my God. No. That one is tree tomato. Ha? Tree tomato. So this one is delicious, but just right? But you will have to just try now. Tomato tree. How about the skin of this? No. No, also? The skin of that one. That one is tree tomato. Yes. Well, no, it's your favorite. It's like tomato but papaya. You know what is that? Tomato. Tomato again. The fourth tomato. So, do you know which one is our capital right here? Bogota. This is cherry from Bogota. Okay. The Cherry. flavors is like a plum, but it's cherry from Bogota. Tikman natin to guys na malaking cherry ng Bogota. Laki, no? Ang lasa niya, parang plum daw. Pero hindi ko sana parang ang tabang ng lasa niya eh. Right? And now, you know what is that? Dalandan. Ano? You remember the name of the juice? Ah, Lulu something. Lulo. Ah, Lulu. This is the name of this one. Ah. It's citric. And now, we will have the chance to try Lulo juice. Lulo. Fruit. Fruit, not juice. C. Yeah, but it's citric. Aha. It's delicious. Ah. No, the skin. Ah, not the no. skin. Okay, okay. So we can eat the skin. Okay, okay. Just this portion inside. Ah, I used to eat this. Okay. Skin, right? Sometimes. Okay, this is Lulu. And lulo, we can eat the skin. The guava and the rest of the fruit. Awesome. The green one, we can eat the skin too. We have to peel, right? Ang asim. The guava, if you want to eat the skin, I think meron siyang kalasang putas sa atin na maasim. Parang medyo kamyas. is this one. Next to tree tomato. Lulo. Yes, and what happens right here? This one is called Like, let's go. right here. So guys, so parang siyang lansones na green. Comfortable. It's in the old city. It's not too expensive. It's cheap. So right here, local and forage. Forage, yes, are right here. It's really good. Parang siyang sampalok, buto ng sampalok. It's really Ay, hindi. good. Really good. So Santol. we used to eat our lunch between 12 o'clock. Ganito yung tsura niya, pero lumon niya, parang buto ng santol. This is our schedule. So ngayon guys, titikman naman tayo ng arepa de huevo or dito be, tinatawag nila na arepa huevo. Corn, as you can tell. So- and inside has only egg, right? Egg. Only Huevo. egg. Yes. Ayan guys, ganito nila gawin tong ating arepa. Ayun no, nakita nyo yung ginagawa doon ni mother. Ayun, ayan, kinat niya na. Oh, diba, bongga. Perfect. So, How was the flavors? Was good? so tikman natin ito yung kanilang arepa huevo guys. Medyo mainit. We mix? Mm. Really?
Oh my god. Itlog yung laman niya. I was happy. So yung tinapay niya is So we like to take gawa off sa this corn flour ata. No? So nilagyan nila yung itlog sa loob eh. Pranito nila. So naluto na lang itlog sa loob. That's why just Kaya yung flavor niya talaga nakadepend doon sa lasa nung kanyang pinaka bread or nung kanyang dough. O nung kanyang butter. Butter, tama din. on time wash your step. On time wash your step to order avoid accidents, please. So ngayon naman guys, susubukan na ba tayo ng kanilang beer dito, beer? Cheers. So guys, cheers tayo. Titiwa natin yung beer naman nila. Okay. So ano tayo be sa cafe ng pangalan is La Passion. Sana ako tinitingnan ng camera ko, no? Oo. So ngayon naman guys, ito-try natin yung kanilang coffee with lemon. Okay, guys. So this ladies, she wants Gracias. to provide us information. Go ahead, hit the floor. Hi, we have a coffee reserve where we grow, produce, and roast our coffee. So we have 3 fermentation processes. Okay? So we have honey process that is a Ang asim guys. consists in the fermentation of the Coffee na lemonade na. It's kind of weird. It's kind of weird for me with coffee, but it tastes like lemonade. So it's really different. So right here I like- in Colombia, I like them both. everything is But not together. Ayun, so para sa akin, be, mas lemonade siya kaysa sa kape. Kasi, syempre pag kape, kailangan pinapagising ako, di ba? Tapos lemonade parang refresh. Mas refreshing siya kaysa sa panggising. O, teka be, bago ko pala sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-follow ko sa aking social media accounts para updated ka. Okay, subscribe na. Let's go back to the video. So, kain muna tayo dito be sa nire-recommend nilang kainan dito be sa may Getsemani, ang Espiritu Santo. Oo be, medyo parang sabi ko, okay, go push. Ito yung mag-serve sa ito ng mga kubiertos na nakalagi lagi sa ganito, oh. So, umorder na ako guys ng pagkain and meron tayo ditong soup of the day. So, ayan, lagyan natin ng lemon. Wow. In fairness, masarap yung soup nila. Parang lasang lugaw. Ayan. Masarap kayo kasi may buto. Meron silang pabuto, ayan o. Yung soup nila, parang hindi nalalayo sa mushroom soup yung texture. Pero yung lasa niya, medyo lasang arroz caldo. Meron sa mga patatas. Mayroong parang bell pepper, may carrots. So yan guys, dito na yung pagkain ko. Finally, meron tayo ditong in-order na carne bistec. At syempre, package na yan ng ensalada nila. At meron na tayong rice din. Ayan. So, tara, let's eat guys. Alam ko ini-imagine yung lasa niya. Hindi yun yung lasa niya. For sure. Pero, tignan na, sana masarap. Kasi bumili na ako ng ganitong manok eh. Hindi ko nagustuhan yung lasa. Ang peso masarap. Lasang ginisa sa kamatis. Ano yung pinaka-flavor niya? Lasang ginisa sa kamatis. Dito sa kanila guys, konti lang sila maglagay ng kanin. Pero mabubukod ko naman dahil meron lagi silang saba. Tapos may sila ito maglagay ng itlog bilang toppings ng pagkain. Ito, may itlog. Yung arepa nila, may itlog yun sa loob.
Meron isa dito parang sopaw na parang kwek-kwek. Kasi hindi siya parang kwek-kwek, pero hindi lang itlog nasa loob niya. May mga patatas, merong stuff, gano'n. Pero ang ganda dito pag nakaupo ka sa mga ganyan sa likod do, tapos nakikita mo lang yung horizon na ang ganda ng kulay. Di ba nakaka-relax? Chill, grabe. Siyempre, be, pag nandito sa beach ka, be, masarap, be, mag-chill-chill kahit amin ako ng masarap na piña colada. Umorder muna ako ng drinks ko dito. Oh yeah, that's why I wear a lapel mic. Diyos mio, kayo na pa ako nag-vlog, hindi pala siya nagre-record, hindi ko makikita kasi. So anyway guys, andito na tayo guys, may pagkain ako. Lapit na maubos. Meron akong isda, meron akong rice, meron akong ensalada, tsaka meron akong plantain, nakakaloka. Island life, pero naka fork and knife. Knife? Hindi knife. Kain tayo guys. Kanina, bago kumain dito, nagba-video ako dyan ng alaga nilang parrot dito. Cute! Iba yung lasa ng sauce ng ano nila, ensalada, maraming cilantro. Hindi naman gusto sa cilantro kasi nalalasahan ko. Pero syempre gutom ako ngayon guys, as in. Eh, yung buffet namin dito, hindi naman talaga buffet. Hindi naman siya unli. Dito pa naman ang mamahal ng lahat. Kaya nagpa-video ako dun sa lokal nila dito. Binidyo niya ako sa parrot. So, binibigyan ko siya ng tip. Ayaw niyang tip. Bili na lang daw ako ng paninda niya. Ang mahal, be. Itong bracelet na to, be. 350. Pero nilamang ko na lang din. No, sige na nga. Kakain ako mag-isa, Diyos ko. Kaya nga ako nag-tour. Sabi ko, para may makilala ko ibang solo traveler. Walang solo traveler. Ako lang, be. Tapos mga French pa sila at mga Spanish. So, paano na kami mag-uusap? Si, oui. Oh, wale. Wala akong kausap. Ganyan ako, be. Sa, you can see it's good, pero it's empty in the back. You can see it's okay, but it's really not. Char. Kain tayo. Sa laki-laki ng table na to, walang tumabi sa akin. See? Wala rin dito, oh. Hay nako. Sabi ko, kawalan nyo po yan. At the end of the day, sila ang nawalan ng pagkakataon. Char. Yung juice nila dito, ano to, sugar cane, gawa sa tubo. Ito naman, be, isang ganito be, 750. Medyo mahal ang piña colada. Sabi ko parang, masa mag piña colada pag nasa ganitong beach ka, kreme-kreme. Yung kanin nila, di ba, parang akala ko Java rice yung lasa, ganyan. Parang may halong coconut siya be, actually. Manamis-namis siya. Tsaka matabang sila dito, be. Bumili ako ng sardinas dito. Literal, be, bumili ako ng sardinas talaga. Yun ang kinain ko sa ano, sa hostel kahapon. Tsaka kagabi. Chicken at tsaka sardinas. Ang sardinas nila, be, matabang. May tomato sauce na, matabang pa din. Iba talaga yung panlasa ng Pilipino talaga. Kahit saan mo ako dalhin, Pilipino pa rin talaga ako. Gusto pa rin yung pagkain natin. Gusto pa rin talaga yung border fight.
Pag nalapag ko yung hipon ko, maya may nawawala. Yung ganon. Kaya ito, pag maya may kukuha na. Pakita ko sa kanila paano kumain ng Pilipino ng isda. Yung ubos lahat, treat mo matitira. Tingin nyo maarte ako sa pagkain, hello? Munta nga ako ng India eh. Ayan. Kasi yung sabi maarte ako. Pati yung pusa nahiya. Sabi ng pusa, anong tinira mo sa akin? Wala na. Kaya ni-push mo yan. So ngayon guys, dito tayo ngayon sa gitna ng tubig. So mag-iinuman tayo dito daw muna be. So ito is parang bar sa gitna ng tubig. Pero naman table, so medyo safe naman yung ating gamit. Safe naman tayo sa tubig. Iba rin yung trip namin, meron naman doon sa taas dito sa tubig. Ilang cellphone na kaya yung nag-swimming dito guys. Kanina na nagpinya-colada na ako. Ngayon naman magkukuba libre tayo. Bakit lang? Pero laban lang. In fairness, be, pag madumi dito yung kamay mo, madali lang magugos ng kamay. Ayan guys, so pwede ka pa bumili dito ng pulutan. Meron sila ditong talaba. Meron din mga bilat be, oh, ayan, oh. So ayan guys, maikot mo tayo dito saglit. Tingnan natin anong meron dito sa ibang table. Meron yung marami pang table hanggang doon sa may unahan. Diba? Siyempre, tingin kayo guys. Linawan yung mata nyo pag meron kayo makikita mga gwapo. Gwapo, magaganda. Oh, pagkakataon nyo na yan. So meron chicken, may mais, may plantain, may patatas or kamote, may sausage.
Ay, kamoting kahoy, patatas, baboy, buntot ata to, sausage din pala. Tapos baboy. Ngayon naman be, tatapusan ko ng video to sa pagkain ko na traditional na pagkain nila. Hindi ko alam anong tawag na dyan. Siguro tatanong ko may sa binilahan ko kung ano yung tawag dyan. Tapos subukan natin mamaya sa hostel na para mas komportable tayo. Tsaka hindi pa ako super gutom. So mamaya natin subukan. So ito ba yung itsura ng mga usual na karinderya be dito ba sa Colombia? In fairness naman ba sa karinderya to be na natunugan nung tindera na hindi ako marunong mag-Spanish. So nakatangal ako sa harap niya habang binabasa ko yung menu nila. Tapos niya, no hablas Espanyol. Sabi ko, si no hablas mucho Espanyol, poquito solo. Tapos sabi niya, okay, tinawag niya yung kasama nilang bata na marunong mag-English. So, ayun, pero paano? Naka-order na ako ng pagkain, i-take out ko na lang. Ayun, actually be, ngayon lang ako talaga nagkagala dito talaga ng sa kapitbahayan ng inestihan ko. And na-realize ko na, ganda pala talaga dito be. And I don't really feel yung takot na. Be, parang normal lang. Natawang hinala lang ako sa mga taong nag-message sa akin. Pinakabanin niyo po ako. Shoutout kila Ate Judith. Sa mga nag-alala, maraming na-appreciate ko yun. Pero grabe, napraning ako. So, sobrang ganda lang na itong nila area. Tapos tingnan niyo yung mga dinaanan kong lugar. Ang gaganda. Oh, shoutout sa kaibigan ko si George McLean. Sabi niya, be, ano ba yan? Columbia. Ano ba? Shoutout sa kaibigan ko si George McLean. Sabi niya, be, Columbia ba yan? Or ano? Ilocos lang ata yan eh. O, ano tawag doon sa Ilocos? Oo, basta yun. Ano tayo pangalan? So ito na ba yung ating pagkain ngayon? So ito yung binili ko kanina, tinake out ko. Kaka-microwave ko lang para mainit pa siya pag kinain ko. So meron tayong rice, meron tayong sausage, meron chicken, merong pork, merong potato, may kamoting kahoy. Ito may kasaba oh. So tingnan na natin. Yung baboy niya medyo maamoy. Hindi siya mabango. So yun yung una kong napansin pagka bukas ko sa kanya. Tara, ba't ako nagkakamay? Ito ako kutsara tinidor. Feeling ko na-miss ko magkamay, kaya napakamay ako. So tara, kain tayo. Kanan nila medyo maalat. Sa karinderya ko na siya binili kasi, so hindi ko alam kung bago lang yung career ni Mother sa pagluluto. Diba? Parang sa lechon nila, nakaka-lechon naman siya. Though yung balat niya hindi kasi crispy. Pero flavor-wise, masarap naman. Lasang-lasa mo nga lang yung paiging baboy niya. Try naman natin ito kanilang sausage. Yung sausage naman nila kasi, ayan oh. Meron siya kasamang kanin, meron siyang beans. Tingnan natin ano laman pa niya.
Hindi ko gusto yung lasa ng sausage. Siyempre, masyadong maamoy kasi na. Alam mo yung maamoy na baboy? Yun yung amoy. So, lahat ito nagkakahalaga ng 32,000. Kop. Hindi ko alam sa peso magkano yun. Tingnan natin ito kanilang parang makamote na patatas. Sarap. Patatas masarap. Itong chicken guys, tingnan natin. Ang fairness ng manok. Siya masarap. Walang ibang lasa, walang amoy, walang galon. Sarap siya. Malungkot lang sa walang ketchup. Ito lang ketchup meron ako. Nung nakita ko pa naman ito, natakam ako. Yun lang. Hindi ko ganun ka-paborito yung lasa. Siguro yung binilahan ko mismo, hindi magaling magluto pa. Ayun, masarap. Feeling ko ito lang yung kaya kong ubusin dito. Kasama naman nila. Wala pa yung sobrang sarap pa. Empanada pa ng masarap. So ayan guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo, paki-like, share, at syempre mag-comment down kayo dyan. Kung magpo-post naman kayo na ito sa Instagram, itag nyo naman ako. Story nyo, itag nyo ako. Okay? So dito na siguro ito ating video. Maraming salamat guys. Sana nag-enjoy kayo. Until our next adventure. Kainin ko lang to. Baka mag-chill-chill ako. Hindi ko na kung makakapag-vlog ako noon. Pero makita ulit tayo sa next video. So this is Mika Day saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese. And mula dito be sa Bogota. Adios. Bye-bye. Ciao. Hindi talaga ako nag-enjoy doon sa kinain ko. Kaya naman kahit medyo mahal, kumain na lang ako dito sa hotel. Ito yung tinatawag din ng ahiyako. Actually, favorite to ng receptionist ng hostel. So, trinay ko na din. Umorder din ako ng salmon. Pero hindi ko nagustuhan kasi medyo sunog. Lasang uling na lang, be. Kasi sunog na sunog naman, be. Yung totoo. Tapos sobrang dry pa.